Kapag sinabing aso, paniguradong iilan sa atin, lalo na yung mga lalaki, nangarap na magkaroon ng isang aso na may 3 ulo. Kahit ako, minsan ko din naisip na sana nagkaroon ako ng asong alaga katulad ni Cerberus. Pero alam niyo ba na si Cerberus ay isang working dog? Yes, he was identified as a hellhound. Pero ang kanyang purpose ay magbantay, which is normally seen sa mga working dogs. Siyempre magsisimula muna tayo sa kung sino ang mga magulang ni Cerberus. Ang kanyang tatay ay isang halimaw na tinatawag na Typhoon. Isa itong dragon-like monster. Sa sobrang nakakatakot ng itsura nito, ang iba sa mga Olympian gods ay tumatakbo papalayo dito. Si Athena at si Zeus lamang ang nakatalo sa halimaw na ito. Habang ang kanyang nanay naman ay ang Echidna, isang kalahating tao at kalahating ahas. Nakatira ito sa isang kuweba kung saan kinakain ng mga lalaking papasok dito. Si Typhoon at Echidna ang nagbibigay buhay sa iba't ibang halimaw sa Norse mythology at halos karamihan sa kanila ay marami ring ulo. Isa na nga dito ang Hydra, ang Chimera at ang two-headed hellhound na si Orthos. Ang pinakapopular na paglalarawan kay Cerberus ay mayroon itong 3 ulo. Ang 3 ulo ay may kanya-kanyang representasyon, ang present, past at future. Habang ang ibang sources naman, ito daw ay nagre-representa ng birth, young at old age. Ang pinakaunang description ni Cerberus ay noong 8th hanggang 7th century before Common Era at ayon sa Theogony ni Hesiod, meron itong 50 ulo. Habang si Pindar naman ay binigyan ito ng 100 ulo. Pero ang sumunod na manunulat ay binigyan na lamang ng 3 ulo. Habang ang ibang manunulat ay inilarawan si Cerberus na mayroong 50 heads, pero mas inelaborate nila ito kung saan ang 3 dito ay ulo ng aso at ang 47 na ulo ay mula sa iba't ibang mga hayop. Ang Latin poet na si Horace ay inilalarawan si Cerberus na isang ulo ng aso at 100 ulo ng ahas. Posibleng ito ay dahil sa mga magulang ni Cerberus kung saan ang nanay niya ay kalahating ahas na halimaw at ang kanyang tatay ay isang halimaw na may ulo ng ahas. So we can see na mayroong snake genes. Hindi lamang si Horace ang naglalarawan kay Cerberus na mayroong snake characteristics. Si Hecatus of Miletus ay inilarawan si Cerberus bilang isang malaki at makamandag na ahas. Ang ibang mga manunulat ay binigyan siya ng nakakalasong hininga. Ang mga palahibo nito ay matutulis at mayroong buntot ng isang ahas. Mayroon din itong mata na umaapoy na may 3 dila. Pero syempre, hindi yan ang nakilala natin. Sa bawat description, parang mas napapalapit ito sa Chimera kumpara sa isang Cerberus. Kahit na pangit at nakakatakot ang itsura ni Cerberus, hindi naman siya isang demonic creature. Sa katunayan, kagaya ng ibang aso, loyal si Cerberus. Devoted siya sa kanyang amo na si Hades at nung binigyan ito ng trabaho ni Hades, ginawa niya ito. 2 utos lang naman, walang mortal na makakapasok at walang kaluluwang makakalabas. Ang lalabag dito ay pipira-pirasuhin ni Cerberus. Nakakatakot, diba? Pero we got to understand, ito ay utos ng kanyang amo. Hindi siya basta-basta aatake ng walang dahilan. Nung natalo na si Typhoon, si Zeus ay hinanap ang asawa nito na si Echidna, pero nagtago ito dahil siya ay nagle-labor ng mga panahong iyon. Natagpuan din ni Zeus si Echidna, pero bago pa maibigay ni Zeus ang kaparusahan, pinigilan siya ni Hera.
ang asawa nito. Si Hera mga boss ang goddess of marriage, womanhood at birth. Dahil nga siya ang goddess of womanhood at birth, hindi papayagan ni Hera na mapaslang ang isang ina na nagbibigay ng buhay sa kanyang anak regardless kung ito pa ay halimaw o kalaban nila. Kaya't walang nagawa si Zeus kung hindi pabayaan si Echidna at ang mga anak nito. Dahil sa ginawa ni Hera, tinanaw ng halimaw na isa itong utang na loob kung kaya't inalay niya sa Diyosa ang pinakamatanda niyang anak, si Cerberus, bilang alay dito. Si Hera nandiri sa itsura ni Cerberus pero alam niyang hindi niya pwedeng tanggihan ang offer ni Echidna lalo na't pwede niya itong maging kakampi. Kaya't tinanggap niya ang offer ni Echidna pero ibinigay niya ito sa kanyang kapatid na si Hades bilang isang regalo. Si Hades naman tinanggap at inalagaan si Cerberus at trinain niya ito para magsilbing bantay sa lagusan ng underworld. May batas na binigay si Hades. Ito nga yung sinabi ko kanina, huwag papapasukin ng mga buhay o yung mga mortal at huwag papalabasin ang mga patay o yung mga kaluluwa. May ibang version naman kung saan binabanggit na pwedeng pumasok ang sinuman pero walang makakalabas. At yan mga boss kung papaanong naging bantay ng underworld si Cerberus. Pero hindi pa natatapos dyan ang kwento dahil si Cerberus ang pinakamahirap sa 12 labors ni Heracles. Ang pinakahuling labor ni Heracles ay dalhin si Cerberus sa lupa para mapatunayan ang kanyang lakas at katapangan. Nalaman ni Heracles ang daan papuntang underworld at bumungad sa kanya si Cerberus. Pero again, ang utos ay hindi atakihin ang pumapasok kaya hindi niya ito inatake. Kaya dumiretso si Heracles kay Hades. Si Heracles ay humingi ng permiso kay Hades na dalhin si Cerberus sa lupa. Nagulat at na-impress si Hades dito. Pero syempre, si Heracles ay basta-basta na lamang sumasabak ng hindi nag-iisip. Kumbaga, na-impress si Hades kasi nga sa katapangan ni Heracles. Pero on the other side, si Heracles ay hindi iniisip ang mga magiging consequences kung sakaling magkamali ang kanyang desisyon. Sa sobrang impress ni Hades sa pinakita ni Heracles, pinayagan niyang dalhin ito si Cerberus. Pero may mga kondisyones. Ang unang kondisyon, hindi niya papatayin si Cerberus. Ibig sabihin, walang sandatang gagamitin. Ang pangalawang kondisyon, kailangan ibalik ni Heracles si Cerberus matapos ang labor nito. At ang pangatlo at huling kondisyon ay kailangan sabihin ni Heracles kay Hades kung sino ang nag-utos sa kanya na kuhanin si Cerberus. Si Heracles at si Cerberus ay nagpambuno. Malakas si Cerberus at mas nakakalamang dahil sa tatlong ulo nito. Sa sobrang lakas ng paglalaban ng dalawa, ang lupa na kanilang tinatapakan ay nag-crack. Ang mga pader ay gumalaw sa pagsasagupaan ng dalawa. Ang plano ni Heracles ay patulugin si Cerberus para madala niya ito. Hinadlak niya si Cerberus at sinubukan itong manlaban pero hindi rin nagtagal ay natalo ito. Si King Eurystheus ang nag-utos kay Heracles na kuhanin si Cerberus at akala nito na hindi magtatagumpay kaya't takot na takot ito nang bumalik si Heracles dala-dala si Cerberus. Hindi na nagpakita pa ang hari kay Heracles at pinabalik ang halimaw kung saan ito nararapat. Nung pabalik na si Heracles at si Cerberus sa underworld, si Hades ay lumitaw sa hari at tinanong kung sino ang nag-utos sa hari na kuhanin si Cerberus sa underworld. At pinaliwanag nito na galing ang utos sa kanyang kapatid na si Hera. Ayon sa kwento, binisita ni Hades si Hera at binalaan na kung mauulit muli ang pangyayari, siya na mismo ang makakaharap ni Hera. May iba't ibang kwento tungkol sa pagkakakuha ni Heracles kay Cerberus. Ang nabanggit kanina ay ang most common version. Ayon sa early sources, si Heracles ay nilabanan si Hades at na-injure ito ng pana ni Heracles. Katulad ng nauna, sinabi ni Hades na kailangan magapi ni Heracles si Cerberus ng walang sandata. Nagawa naman ito ni Heracles, subalit
hindi pumayag si Hades kaya't pinana niya ito. May ibang bersyon naman kung saan si Heracles ay winelcome ni Persephone na parang isang kapatid. Si Persephone ang asawa ni Hades. Ayon sa bersyon na ito, binigay ni Persephone si Cerberus ng nakatali kay Heracles.